hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Sinampahan na ng reklamo sa Department of Justice si suspended Mayor Alice Go kaugnay ng umano'y partisipasyon niya sa POGO operations sa Bamban, Tarlac. Para sa iba pang detalye, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano ba yung mga sinampang reklamo dyan? Ruth, formal nang naghain ng reklamo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission laban kay suspended Bamban Mayor Alice Go sa Department of Justice. Kasama ang PNP Criminal Investigation and Detection Group, inireklamo nila si Go ng qualified trafficking in persons na non-bailable. Bukod kay Go, kasama rin sa inireklamo si Dennis Cunanan na siyang representative ng DRAID na Zone U1 Technology sa Bamban. Bukod sa kanila, may 12 individual pa na opisyal at incorporator ng illegal na pogo ang sinampahan din ng kaso. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas P. na namumuno rin sa Interagency Council Against Trafficking o ICAT, nakakalap sila ng sapat na ebidensya para ireklamo ang alkalde at mga kasabwat nito na magpapatunay na sila ay sangkot sa labor trafficking. Magkakaroon pa naman daw ng pagkakataon ng Kampo ni Go para sagutin ang inihaing reklamo. Ruth, mag-request din ng DOJ na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin si Go dahil sa reklamong kinaharap niya. Meron daw kasing kakayahan si Go na mangibang bansa kaya gagawin nila ito bilang pagtitiyak. Ruth? Camille, idinetalye ba kung ano yung mga ginamit na ebidensya laban kay Mayor Go? Nakita ko parang kahon-kahon yung mga dinala dyan. Ruth, dalawang kahon yung bit-bit nga ng mga opisyal ng PAOK at laman nga nito yung mga dokumento kaugnay ng mga reklamo. Ang sinasabi ng PAOK, lumalabas sa kanilang ebidensya na ito ngang si Go ang nag-apply doon sa dating letter of no objection doon sa kanilang LGU at lumalabas din yung kanyang involvement doon sa lesser company. May mga ebidensya rin daw doon sa mga dokumento na yung pangalan niya lumulutang doon sa mga dokumento nga na nakalap ng i-raid yung POGO compound. Meron na bang ibinigay na reaksyon mula naman sa kampo ni suspended Mayor Go? Ruth, sa ngayon, naghihintay pa tayo ng kanilang reaction dito. Pero sa isang text message, sinabi ni Attorney Steven David, yung legal counsel ni Go, na hindi pa sila nakakakuha ng kopya nga nitong inihain na reklamo laban sa kanilang kampo. Maraming salamat, Camille Samonte. Sa ibang balita, kasunod ng marahas na kilos ng China laban sa ating resupply mission sa Ayungin Shoal nitong Lunes, nanawagan si Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino kay Pangulong Bongbong Marcos na pulungin na ang mga miyembro ng National Security Council o NSC. May papakita rin daw sa pagpupulong ng NSC na nasa heightened alert ang Pilipinas. Ang NSC ay binubuo ni PBBM, kanyang gabinete at liderato ng Kongreso. Pero tingin ni Tolentino, dapat din daw isama sa pulong ang mga dating Pangulo. Samantala, iginit naman ni Senator Risa Hontiveros na nalabag ang karapatang pantao ng ating mga sundalo sa ikinilos ng China Coast Guard. May mga paglabag rin umano sa international law. Sinusulong ngayon ni Hontiveros ang demilitarization sa West Philippine Sea. Isang Pilipino ang kabilang sa higit 900 namatay sa Hajj pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isang Pinay ang nasawi dahil sa heat stroke. Umaabot na sa 51.8 degrees Celsius ang temperatura sa Mecca nitong mga nakalipas na araw. Nagpadala na ng mga tauhan ng DFA para tulungan ang ating embahada sa Riyadh sa pagmomonitor at pag-aasikaso sa mahigit 5,000 Pinoy na lumahok sa Hajj. Sa kabuuan, tinatayang nasa 1.8 million katao ang kabilang sa Hajj ngayong taon. Ang Hajj ay bahagi ng tinatawag na 5 Pillars of Islam kung saan obligado ang bawat Muslim na mag-pilgrimage sa Mecca isang beses sa kanilang buhay. 4 ang sugatan sa karambola sa Atimonan sa Quezon. Nayuping parang lata ang kotseng ito nang masangkot sa disgrasya sa Maharlika Highway kahapon. Bumalandara rin sa kalsada ang isang motorsiklo at tanker truck. Base sa investigasyon, bigla na lang lumipat ng lane ang kotse kaya sumalpok ito sa kasalubong na tanker.
Nakagipgatin ang isang motorsiklo. Ayon sa mga pulis, posibleng nakatulog ang driver ng kotse na kasama sa mga nasugatan. Nangako naman daw ito na sasagutin ang pagpapagamot sa iba pang mga biktima at pagpapagawa sa mga nasirang sasakyan. Posible na naman ang malakihang oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, nakaabang tumaas ng halos 2 piso kada litro ang diesel, habang 1 peso and 15 centavos naman kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina at higit piso rin ang taas presyo sa kerosene. Paliwanag ng DOE dahil pa rin yan sa supply risks at geopolitical tensions tulad ng nagpapatuloy na gera sa Ukraine at Russia, maging sa Israel at Lebanon. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Magiging libre sa loob ng 30 araw ang toll fee sa Manila-Cavite Toll Expressway o Cavitex. Para po yan sa mga motoristang dumadaan sa Taguig, Parañaque, Las Piñas, Bacoor at Kawit. Inanunsyo ito ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng groundbreaking ng Cavitex C5 Link Segment 3B at pagpapasinaya sa Cavite C5 Link Sukat Interchange sa Parañaque. Sabi ng Pangulo, ang libreng toll fee ay upang ipakilala ang bagong daan sa mga motorista at makatulong na rin sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Itinutulak ngayon ng ilang netizen na gawing Education Secretary si dating Vice President Leni Robredo. Naglabasan online ang panawagang ito matapos magbitiw bilang kalihim ng Education Department si Vice President Sara Duterte. Para sa netizens, si Robredo dapat ang pumalit kay Duterte dahil sa kanyang magandang plataporma noon sa edukasyon. Pero ayon kay Albay Representative at Liberal Party President Edsel Lagman, hindi sila umaasang iaalok ni Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon kay Robredo. Sa ngayon, plano raw tumakbo ni Robredo bilang mayor ng Naga City sa eleksyon sa 2025. Naitala na ang kauna-unahang kaso ng Q fever disease sa bansa ayon sa Bureau of Animal Industry. Yan ay matapos magpositibo ang 19 na kambing na inimport mula Amerika at dinala sa isang government breeding station sa Marinduque. Pinatay na ang mga infected na kambing. Ang Q fever ay isang uri ng sakit na nakukuha ng hayop at pwedeng mapasa sa tao. Ang mga tatamaan nito pwedeng makaranas ng flu-like symptoms, kabilang na ang pananakit ng ulo, pagkapagod, lagnat at pangangatog. Pwede rin itong mauwi sa pneumonia. Nagpapatuloy naman ang surveillance at tracing para mapigilan ang pagkalat pa ng Q fever. Sugatan ng isang lalaki sa Navotas matapos pagsasaksakin ng kanyang babaeng kapitbahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Himas rehas at walang mukhang maiharap ang isang babae sa Navotas. Pinagsasaksak niya kasi ang kanyang kapitbahay. Nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng ulo ang 26 anyos na lalaking biktima. Sa investigasyon, lumalabas na pinagsalitaan ng masama ng suspect ang biktima na nooy naglalaro lang daw ng darts. Nagtaray dun sa victim at nagsabi ng hindi maganda. So nagkaroon sila ng hindi pagkakanawaan at sagutan. Tumigil lang daw sandali ang kanilang away nang pumasok na sila sa kanilang bahay. Pero ang babae, kumuha na raw ng panaksak sa kasinugod ng lalaki. Agad namang nabawi ang patalim na ginamit sa pananaksak. Tinakbo na rin sa ospital ang biktima at nagpapagaling na. Hindi raw ito ang unang beses na nagtalo ang dalawa. Ayon po sa ating investigasyon, ito ay dati ng alitan ng kanilang pamilya. Nasa kustodiyan na ng Navotas City Police Station ang suspect na tumanggi magbigay ng pahayag. Nasampahan na rin siya ng reklamong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Kung may double-decker bus na sikat sa ibang bansa, ibahin nyo dito sa Pinas ang sa atin, double-decker tricycle.
Sa Davao Oriental, naispatan itong double-decker trike na kasya raw ang 6 na pasahero. Higit 2 buwan daw ginawa ang tricycle na ito at inabot ng 100,000 pesos ang gastos. Ayon sa mga gumawa nito, inspirasyon nila ang mga double-decker bus sa London. Kaya naman bawat makakita, napapalingon sa kakaibang tricycle. Napagkatuwaan lang daw ito buuin ng may-ari ng tricycle at wala siyang balak na gamitin ito pampasada. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. 2 barkong pandigma ng China namataan sa dagat na sakop ng Balabac, Palawan. 2 pribadong sasakyan na may escort pa na huling dumaan sa EDSA busway. At silipin ang mga bagong programa at artistang aabangan dito sa Kapatid Network. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend.